So may possibility na hindi alam ng Police Austria na ako'y nag-a-apply for asylum at dahil hindi nila alam, posible na kung hindi ako pinababa sa eroplano, ako'y nadakip ng pulis at pinadala sa Pilipinas. Mr. Speaker. They're still open next week, I think. Hindi pa naman sila mag-a-adjourn. Bukas pa naman. So, I might go to Congress to talk to you. Next week. Yes, magandang araw po sa inyong lahat. No? Nako, ang gulo pala ng buko. Dapat ayusin ko buko. No? Anyway, roller coaster ride po ang nangyari sa akin kahapon. No? At syempre, ang dami-daming fake news na lumabas sa Pilipinas kasi kwando ako daw ay naaresto, Pero by now, dahil ako naman po'y nagbigay interview sa mainstream media, siguro naman alam nyo na walang katotohanan doon sa mga kumakawalat na chismis na ako daw ay naaresto at papunta na ng Pilipinas. No? So anyway, once and for all, sa aking sariling Facebook at sa aking sariling YouTube channel, dito po tayo magsalita. Ano ba nangyari kahapon? Well, kahapon po ay talaga namang papunta ako ng Austria. Bakit ako papunta ng Austria? Kasi sinasabi po ng Dutch government, specifically may opisina na kinreate para sa pagpapatupad ng tinatawag ng tawag dito sa agreement na ito, ng Dublin Agreement, na pwede sila mag-facilitate yung paglipat doon sa bansa na magpoproseso ng aking asylum application. Dito po kasi sa Europe, dahil iisang political unit na sila under under the European Community at iisa ang kanilang visa system, no, na tinatawag na Schengen, meron silang rules para maiwasan yung paulit-ulit na pag-a-apply ng asylum. At yan po yung tinatawag na Dublin Rules. Now, sangayon dito sa Dublin Rules, kinakailangan ang magbigay proteksyon at mag-process ng application for asylum ay yung bansa A na nag-issue ng visa o B, yung bansa na unang pinasukan ng isang tao na humingi ng asylum. Now, nung ako po'y nagpunta rito nung March 13 ng taong nito para nga samahan si Tatay Digong, ang aking port of first entry po ay ang Netherlands. Kasi hindi naman po ako nanggaling sa ibang lugar sa Europe. Dumiretso po ako sa Europe, galing sa Asia, kung saan ako nanggaling nga. No? So, tama naman po ang ginawa ko na dito ako nag-apply ng asylum. Dahil unang-una, hindi ko naman po alam talaga yung Dublin Rules. Pangalawa, dahil dito po ako inabutan ng anunsyo ng gobyerno na ipapakancel ang aking passport, dito po ako nag-apply sa Netherlands. So anyway, kung maalala nyo, kasi nung Marsong yon matagal akong hindi nagpakita sa publiko at bigla na lang ako sumipot nung dinala nga dito si Tatay Digong, no? At nakasama ni VP Sara. So sa akin, minabuti ko rin na talagang mag-asylum na nga kasi pag kinancel ang passport mo, pwede kang ma-deport as an undocumented alien, no? Kasi bago ka magkaroon ng karapatan na manatili sa isang bansa, hindi lang kinakailangan na meron kang visa, kinakailangan meron ka rin may passport. Pero exception dyan nga kapag ikaw ay humingi ng asylum, no? Ng asylum, alam nyo na, kapag ikaw ay ginigipit dahil sa iyong political na paniniwala, sa iyong pananampalataya, o pagiging miyembro ng isang grupo, no? In any case, kaya nga po, dito ako sa Netherlands nag-apply dahil kaya lang naman ako nagpunta ng Europa para kay Tatay Digong at ito po yung first port of entry ko. Now, ang proseso po ay pagka-apply ng asylum, ang una lang i-determine, dapat nga bang ikaw iproseso sa Netherlands o dapat ka bang iproseso sa ibang bansa. Now, in-apply ko po yan March 19 officially. Pinatawag ako na interview, July na. At lumabas ang desisyon doon din ng buwan ng July. Pero mantakin ninyo ha, 5 linggo rin ako nagstay sa refugee camp, di naman ako pinatawag, tapos lumabas ako ng refugee camp, matapos ang ilang buwan na, March, April, okay? March, April, so umalis ako ng kampo April, so mga 2 buwan na akong hindi nakatira sa kampo, tsaka pa lang ako pinatawag sa interview. At nagulat nga ako dun sa interview dahil ang tinanong lang, sino ba nag-issue ng visa mo? Austria. Paano ka ba pumasok ng Netherlands noong March 13? Dahil doon sa visa na in-issue ng Austria. Tapos sinabi sa akin na ayon sa Dublin Rules talaga, pag ikaw ay merong passport at merong visa, kinakailangan doon ka sa bansang issue ng visa
ipoproseso. Hindi naman ibig sabihin na doon ka dapat lang mag-apply. Pwede ka mag-apply kahit saan sa Shenzhen, pero kapag ikaw-apply na asylum at na-apply sa iyo ang Dublin Rules, kinakailangan ipadala ka doon sa bansa na nag-issue ng visa at doon ka mag-apply ng iyong asylum. Pero malinaw, habang ikaw ay nag-apply na asylum, whether or not ipoproseso ka doon sa bansang yon, meron ka ng karapatan to non-refoulement, na karapatan ng lahat ng asylum seekers. At ito nga yung karapatan na unang-una, hindi ka mapauwi sa iyong bayan habang hindi pa tapos yung proseso ng asylum. At pangalawa, hindi ka dapat subjected to criminal prosecution for illegal entry maski ikaw ay walang passport at walang visa. So in any case, so yung patapos ng interview ko sa July, dumating yung letter following day or mga 2 or 3 days na dapat nga sa Austria ako mag-apply. Now, from that decision, nag-appeal up naman po ako. At nagkaroon kami ng hearing noong Setyembre. Now, meron kasi mga exceptions naman sa Dublin Rules. Ang mga exception naman kasi sa Dublin Rules, yung Dublin Rules naman, ang dahilan lang yan para walang forum shopping. Para iisa lang ang magdedesisyon para sa buong EU, sa buong Schengen area, kung ikaw ay qualified nga sa asylum o hindi. So, pero may mga exception. Ang tawag dyan ay sovereignty clause. Ano yung mga exceptions na in-invoke ko? Una-una, well, yung nagbibigay ako ng legal advice kay Tatay Digong, no? Pagamat hindi ako naging abogado, kasi nga, nag-object sa akin yung prosecution. Dalawa yung basihan ng ICC prosecution kung ba't ako inobjectan. Miyembro daw ako ng gabinete ni Tatay Digong sa panahon na liniliti si Tatay Digong at pwede daw akong ipatawag bilang isang witness. Pangalawa, dahil nga daw ako'y kumukuha ng asylum, hindi ko maasikaso yung pagiging defense counsel ni Tatay Digong. No? Pero sa Pilipinas naman po, ang pagbibigay ng legal advice ay practice of law na. So sa akin, kinukonsider ko pa rin na kliyente ko si Tatay Digong dahil sa mulat-mula, 2017 pa lamang, ako na nagbibigay ng legal advice sa kanya tungkol sa ICC. 2017 pa lang po. No? At in fact, noong 2018, ako rin ang talumpati sa ICC Assembly of State Parties na nagbigay babala na kung gagamitin ang ICC bilang sandata ng mga kalaban ni Tatay Digong para siya ay guluhin at parusahan sa kanyang mga ginagawa na sa tingin naman niya ay obligasyon niya bilang presidente, ito nga po yung war on drugs, bibitiw at bibitiw ang Pilipinas no, sa pagiging miyembro ng ICC na ginawa naman natin later on. Bukod pa dyan, ang sabi ko nga, meron din ako isang kliyente rito sa Antwerp, 1 hour away. Ito si Distress Mother. Naalala niyo na si Distress Mother? Yan yung kanyang mga anak ay kinidnap sa Turkey sa pamamagitan ni Lisa Araneta Marcos. Na kapag kami naman ay nalayo, dahil malayo ang Austria sa Belgium, sa Antwerp, na 1 hour away lang from The Hague, masisira yung aming attorney-client relationship. Pero ang pinaka-importante ay meron na akong personal life sa The Hague. Ano ibig sabihin ng personal life? Meron na po akong community. Meron na ako ditong mga, kumbaga, napakalalapit na mga kaibigan na bagamat hindi ko kamag-anak, ay nagsisilbing kamag-anak na rin. No? Ito yung mga tunay na nagmamahal sa akin, nagmamalasakit. Ito yung mga supporters ni Tatay Digong na sinusuportahan din tayo dahil nga sa ating paninilbihan kay Tatay Digong at tumutulong literally sa aking pang-araw-araw na buhay. Now, ang rule is, kapag na-apply ang Dublin Rules na magkakaroon ng disproportionate effect doon sa mga to your personal life, yung madidislocate ako completely sa Filipino community rito na masisira talaga yung aking personal life, hindi naman dapat ipatupad ang Dublin Rules. Ang problema, natalo po ako doon sa appeal. Natalo ako sa appeal, kailan lamang? September ang hearing, natalo ako sa appeal, ngayon po ay Nobyembre, itong buwan lang ng Nobyembre, natalo ako sa appeal. So tinatanggap ko na dahil inopera ko, in fact, lumabas yung desisyon araw ng naopera ko sa aking likod, October 30. In fact, bago ako pumasok sa surgery, natanggap ko yung desisyon, natalo ako dun sa appeal ko at kinakailangan pumunta ng Austria. Kaya naman po, matapos ang aking operasyon, ay naghahanda ako talaga na pumunta ng Austria. Pero ang katunayan po, matapos ang aking operasyon, binigyan ako ng appointment ng aking neurosurgeon na ang next appointment namin ay 2 months after the operation. Bakit 2 months? Well, hindi lang po yan sa schedule ng neurosurgeon. It would take 2 months po para gumaling ang spine kasi masela ng spine. So, kaya niya ako titignan muli 2 months para malaman kung ako'y completely okay na o hindi.
Pero meanwhile, syempre, ang number one rule kapag inoperahan ka sa spine, bawal magbuhat. Kaya nga po ako miski sa grocery, ngayon nagpapasama ako sa mga kaibigan natin dito dahil hindi ako po pwede magbuhat ng in excess of 1 kilo. So 30 po yan of October na operahan ako. So tanggap ko yan. So nakipag-ugnayan na sa akin yung opisina. May tinatawag sila na Dublin Transfer Something, DTV, na trabaho nila na i-facilitate yung paglipat doon sa bansa nga na magpoproseso ng asylum. Now, sagot naman po nila lahat. So ako naman, masunurin. Ba't naman ako hindi ko susunod? No? Eh, laki naman ng utang na loob ko sa Netherlands. No? Nung operasyon ko sa October 30, matagal ko na pong karamdaman yan, mga 14 years ago na. Sa Pilipinas, ang laki-laki ng pinababayad sa akin ng mga doktor. Dito, libre lahat. Yan po ay universal healthcare. So nakikipag-meeting naman po ako, nakikipag-ugnayan, at bagamat wala naman akong choice kung kailan ako aalis, sabi ko, sige, tatanggapin ko naman yan. Ang problema, yung aking doktor, nagsabi, hindi ka po pwedeng lumipad hanggang hindi matapos yung conference ko with a neurosurgeon. Ang conference po namin ay January 8. Meanwhile, anong nangyari? Supervening. Well, nung operasyon ko po, may napansin sila na unusual growth sa aking scalp, okay, sa ilalim ng buhok. At ang sabi nila, patignan mo yan because it looks suspicious. So una, nagpunta ako sa dermatologist. Tinignan ng dermatologist. Sabi niya, I think you really need to go to the hospital and have it examined and have it studied. Ibig sabihin, ipa-biopsy. Pero hindi kasi ginamit yung word na biopsy. Now, dito po sa Netherlands, kasi libre nga lahat, ang tagal ng mga appointment sa specialista. Pero kapag urgent, kaagaran, binibigyan ka ng schedule sa ospital. So yung dermatologist, pinabalik ako doon sa aking GP kasi sa Universal Healthcare, meron lahat tayong GP, tapos ang GP ang magsasabi ko anong gagawin. So pinabalik ako na sa GP ng dermatologist at pinapunta ako sa ospital for further study. Yung pala yung further study is biopsy. So pinabiopsy ako ngayon 2 days ago, pero hindi ko alam na ibabiopsy ako. Kasi ang alam ko lang further study. So nung nagpunta ako 2 days ago sa hospital mismo, nagulat ako na pinahubad na ako at pinaprepare ako for day surgery. Hindi talaga ako handa na magpa-day surgery kasi akala ko titignan lang ulit, pag-aaralan ulit for further study. Yung pala, biopsy na. So ang ginawa nila 2 days ago ay tinanggal yung suspicious na malaki-laki siya ha. Siguro mga 3/4 of an inch siya na bilog na itim na parang lumaking nunal. So tinanggal at sabi nga ang resulta will be 2 weeks from now. Pero nang binanggit ko na may flight ako bukas, okay lang ba? Ang sabi nung dermatologic surgeon, hindi. Dahil yan ay sa scalp, yan ay prone to bleeding. At ikaw ay diabetic at kumukuha ka ng blood anticoagulant, yung para hindi magka-blood clot. So you are prone to bleeding. So binigyan naman po ako ng certificate na hindi rin ako po pwede lumipad in the course of 3 days. So dalawa yung aking medical certificate. Now, pinagbigay alam ko naman yan din sa opisina na in charge to transfer me to Austria. Binaliwala nila kasi nga meron namang 2 doktor na nag-examine sa akin. Yung parehong doktor, ang tawag nila fit to fly doctors, ang tinignan lang naman sa akin ay blood pressure at saka oxygen. At pareho sila nagsabi na fit to fly. Pero yung 2 nagbigay sa akin ng not fit to fly, unang-una yung aking GP na alam ang kompletong medical history ko, lahat ng sakit ko, at pati yung mga resulta ng mga hospital ay rinireport sa GP, at saka yung surgeon na nag-biopsy sa akin. So, nung sinabi nila na we still believe that you're fit to fly and we're still scheduling you, wala naman akong magagawa. Kasi yun ang gusto nilang mangyari. Again, masunurin ako dahil meron naman akong utang na loob dito sa Netherlands. Ayaw ko naman na maging pabigat sa Netherlands. No? Pero aside from yun sa Universal Healthcare, hindi naman po ako kumukuha ng kahit anong ayuda sa gobyerno ng Netherlands. No? Ako nagbabayad ng renta ko, wala akong kinukuhang pera sa Netherlands. Pero laki ng utang na loob ko sa Universal Healthcare. Pero hindi naman utang na loob yun kasi obligasyon ng Estado talaga yun eh. Nabigyan ng kalusugan ng lahat, hindi lang yung kanilang mga mamamayan, pati yung mga dayuhan na narito sa kanilang teritoryo. So kaya nga po, nung sinabi nila na magfa-flight ako kahapon, parang ang layo na ng mga pangyayari, pinaghandaan ko. Now, of course, nagpunta rin po ako ng korte. Nag-file ako sa korte nung Biyernes for injunction. Dahil ang sabi namin, tinutuloy ang pagpunta ko sa Vienna
samantalang may dalawa akong certificate na unfit to fly. Sinabi doon ng aking mga abogado na yung kanilang certificate na fit to fly ako, hindi man lang tinignan ko ano yung medical record doon sa surgeries na ginawa sa akin. 2 surgeries yan. At saka between yung sarili ko mga physicians na nag-opera sa akin at yung mga kinuha lang ang aking blood pressure at ang aking oxygen level, syempre, dapat mas paniwalaan yung sarili kong mga physicians. Monday, 12 o'clock, sinabi sa akin ng abogado ko, natalo tayo dun sa TRO. Hindi ko na tinanong kung bakit. Pero siyempre, dahil abogado ko, nag-TRO ko para wag ko papuntahin sa Austria, biglang natalo sa TRO, talo. So, ang ginawa ko, nag-pack na ako. Ayan, nakita niyo po, no? Yung mga gamit ko, nakapack na, no? Nakita niyo naman yan kahapon dahil may picture dun sa isang Facebook na yung mga kaibigan ko, nag-iiyakan na, ay nakita nyo naman, 7 yung aking luggages, no? 3 check-in, 4 na hand carry kasi 2 hand carry ko, puro gamot lang sa dami ng aking mga karamdaman, no? Diabetes, heart, lahat-lahat na yung operasyon ko. At saka importante na hawak-hawak yung prescription kasi meron akong mga talagang by prescription only painkillers, yung mga opioids, no? Pero hindi ko naman po ginagamit yan. Pero that's prescribed. Hindi ko ginagamit kung talagang hindi naman masakit, no? Talagang tinitiis ko kasi ayaw ko maging addict. Gaya nung isa dyan. So in any case, talaga sinarado ko na po. Wala na akong supply sa kusina, kaya ngayon po nag-grocery ako. Naka 100 euros ako dahil ubos na lahat ng supply ko. Tapos malinis na ang aking apartment. Tapos nagpaalamanan na kami, no? Pero ako naman, nagdadasal pa rin sa Panginoon na miski natalo na sa kaso, ang iniisip ko naman bilang isang abogado, paano naman magagawa na isang airline na pali pa rin ako na meron akong certificate na I'm unfit to fly. Maski pa meron silang certificate na fit to fly ako na binigay ng gobyerno ng Netherlands, ang punto is, paano mo mai-ignore ang medical certificate ng sarili kong mga doktor na nag-opera sa akin? So anyway, ako naman, masunurin, nag-pack, nagpasundo sa kanila sa airport. Hindi po totoo na inaresto ko, ha? Pinadalhan lang nila ako ng Uber. Yung Uber naman, nagpunta sa police station. Sa police station, pinasakay ako sa isang van. Diniretso na ako sa airport. Well, special procedure po nangyari sa akin. Hindi na ako dinala sa counter. Dire-diretso na po ako sa loob ng airport. Tapos, pinakit na ako, hinatid na ako doon mismo sa hagdanan, paakyat ng tube sa airport. So, hindi na ako dumaan talaga sa airport. At nung papasok na ako sa airport, pumasok muna yung 2 airport police na escort ko sa captain and explain ang case ko, binigay ang case folder ko kasi wala sa akin ang passport ko, no? So wala akong passport na yan, no? At lumabas naman yung doktor, yung captain. Doon ko binigay kay captain, nung siya winelcome niya ako, yung 2 kong certificate na unfit to fly ako. Tapos umupo na ako doon sa upuan ko, 25, kaduluduluhan, wala akong katabi, pero pinaunam na akong umupo. So umupo ako doon. Now, nung umupo ako, nakakakuha ako ng text, ang daming fake news na ako daw inaaresto ng, ewan ko bakit PIDEA pa nga daw nag-aresto sa akin, na ako daw i-deport na sa Pilipinas. So doon ako, kinuhanan ko yung aking boarding pass at pinost sa aking Facebook na ang aking boarding pass ay papuntang Austria. So actually, bago dumating ang mga tao, tinawagan ko yung mga kaibigan ko, nag-iyakan na naman kami. Sa totoo lang po, noong September 21, matapos yung malaking rally, nag-iyakan na kami kasi akala ko uwi na ako at mawawala na si Marcos, no? Iyakan blues. Pero matapos ang isang linggo, sabi ko, balik luha tayo lahat. Hindi na wala si Marcos, so nandito pa rin ako. Pero kahapon, nung nandun ako, nakaupo na ako sa aeroplano, naka-fasten seatbelt na ako, tumawag na ako, nagpasalamat na ako. Sabi ko sa mga kaibigan ko, si Vine, si Mary, si Nalyn, si Eileen, si Charlene, si Jason. Maraming salamat sa inyong lahat. Tatanawin kong utang na loob talaga panghabang buhay ang ginawa ninyo kasi mantakin nyo, walang natulog nung gabing yon. Kasi ang flight ko 9:40, pinasundo ako ng 5:45. Sila Charlene at si Jason, ang plano was susundan nila ako dahil ang duda nila baka hindi ako isakay ng eroplano at idiretso at kidnapin papuntang Pilipinas, no? Hindi naman sila nakasunod kasi nagwangwang yung van at talagang nawala sila at sinabi hindi nyo kami masusundan kasi hindi din naman dadaan siya sa normal process, diretso namin siya sa eroplano. So anyway, nagpaalam na ako lahat. Nung nakaupo na mga pasahero, lumabas yung captain at umakyat ang 2 airport police. Pinuntahan ako.
dala-dala ngayon yung certificate ko of unfit to fly. Now, in-explain sa akin, I know you have 2 certificates of unfit to fly, but we also have a certificate that you're fit to fly. And the captain said, he's okay with the certificate to fly. So sabi ko, so what is your point? So ang sagot nila, do you want to take this flight? Sabi ko, no. Why not? Because my own doctor said, I am unfit to fly. So sabi ko, why? Tapos sabi nila, so why did you come to the airport and why did you board the plane? Because I thought I had no choice. And I did not want to seem ungrateful to Netherlands, and I did not want, to abuse their hospitality, no? But, inulit, but do you want to take this flight? Sabi ko, no, because my doctor says I should not fly. And I believe my doctors, not the word of doctors who did nothing but take my blood pressure and my oxygen. So, dun po ako pinababa. Nasyak ako. Kasi sa totoo lang, ayaw kong umalis ng Netherlands. Bakit? Unang-una, nangako ako kay Tatay Digong, hindi ko siya iiwan. Pero nung nandun na ako sa eroplano, ang iniisip ko naman, ipaparating ko na lang kay Tatay Digong, hindi ko naman siya iniwan dahil ang Austria ay nasa Europe pa rin. So, walang iwanan pa rin. Nasa Europa pa rin ako. Pero siyempre, sa kalooban ko, ayaw kong baliin sana yung pangako ko na hindi ko iiwan si Tatay Digong. Nandito lang ako literally katabi niya. Ang bahay ko po, ipinili ko ang bahay ko kasi nalalakad lang yung detention facility ni Tatay Digong. Kung merong ang bakante doon sa mga bahay na katabi mismo ng kulungan, doon ako titira para literally kasama ako ni Tatay Digong. Pero alam ni Tatay Digong na walking distance ang bahay ko sa kulungan at hindi ko siya iniiwan, miski hindi ko siya nakikita. At kahapon nga, nagpadala siya sa akin ng mensahe, Omar, nakakahabag. Hindi ko pa nakita yung mensahe niya, pero nakita ko later on at parang, well, it's really God's message na dapat tuparin ko nga yung aking pangako na wag iiwan si Tatay Digong. Now, matapos po akong pinababa, dinala ako sa isang parang airport detention facility. Sa totoo lang, siguro mga 1 oras na pinaantay ako, natulog ako kasi wala nga akong tulog. Ginising ako at mayroon 2 piskal, 2 assistant prosecutor pumasok, kasama ang 2 airport police at 2 immigration police. Sabi nila, we are now conducting an investigation if we should charge you with violation of Alien Act so-and-so. Sabi ko, okay, what are you charging me with? Well, you absconded by refusing to take the flight. Sabi ko, really? How could I have absconded when I voluntarily boarded the plane, took my seat, and the only thing I did was to answer a question. Do you want to take this flight? And I said no, because my doctor said I should not take this flight. Not 1 doctor, but 2 doctors. Number 2, how could you say I absconded when you know very well from my medical certificate that I cannot lift anything, and yet I have 7 pieces of very heavy luggage? At yun sa totoo lang. Kaya gusto ko na rin sigurong tumuloy sa Austria. Kasi kung binayaran ko yung extra luggage, siguro mga 5,000 euros yun. No kidding. Kasi yung 2 malaking maleta, kung mga tag 50 kilos yun, allowed lang 23. Pero para sa European flight, 23 nga lang, isa ang kailangan. So nagbayad na sila ng pangalawa. 3 pa yung check-in ko. Tapos 4 pa yung hand carry ko. So sabi ko, siguro dapat tumuloy na ako kasi mahal-mahal ito kung binayaran ko, no? Pero, how do you ignore naman ang sabi ng doktor, wag kang lilipad. At saka, mahirap talagang baliin yung pangako kay Tatay Digong na hindi ko siya iiwan. So sabi ko, una, does a person who abscond travel with 7 luggages when they cannot carry their luggage? Number 1. Number 2, how could I have absconded when I voluntarily entered the plane? I was offloaded because I was asked if I wanted to take the flight. I said no, because my doctor said so. And the airline heeded my wish. Binaba ako. Okay? So, and number 3, of course, sabi ko, how could I deem to have absconded when in the first place, I never hid from immigration, and that's why I'm here. I'm facing the immigration authorities point blank, and I heeded what they wanted me to do, except that the last minute, the airline wanted to know if I wanted to take the flight, and I said no. So anyway, after about 20 minutes, umalis sila, bumalik, we're not charging you with anything, you can go. Ang problema ko, teka! Sinundo nyo ako sa bahay ko, nagpadala kayo ng Uber, kailangan ibalik nyo ako sa bahay ko, that's 7 pieces of luggage yan. So sabi ko, can I ask for assistance because I cannot lift? So nangyari, yung 2 piskal pa ang nagdala ng mga luggage ko. Hinatid ako dun sa
sa labas ng airport kung saan sinundo na ako ng aking mga kaibigan. No? Makikita nyo yung very emotional reunion namin kay Vine, kay Mary, kay Estela, sino pa ba? Vine, Mary, Estela, Nalin, Charlene, at saka si Jason. No? Yun yung mga kasama ko talaga sa airport. No? At after that, uwian na. Okay? So yun talaga po ang nangyari. Wala pong pag-aresto. Okay? Sinundo nga ako Uber. Cheap lang ako eh. Kasi tinanong nila, pwede bang i-meet ka na lang namin sa airport? Pero sabi ko, ayaw kong umalis, ayaw kong iwanan sa hindi ko, pag-gagastosin pa ako Uber, edi pasundo nila ako. Kaya sinundo ako. Tapos, ayun nga po, wala po ako sinuway sa sinasabi nila. Sunod lang ako ng sunod. Kaya lang, nung tinanong ako, upon the instance of the captain, kailangan sumagot ako. Now, bukas po, meron na naman kaming pagpupulong ng immigration at hindi ko po alam kung anong susunod na hakbang. Meron lang po kasi hanggang 10th of December ang Netherlands sa ipadala sa Austria. Otherwise, under the Dublin rules, Netherlands lang dapat mag-process ng aking asylum. Nagpapasalamat nga pala po ako, hindi lang dun sa lahat ng mga nagmamahal sa akin na nagdasal para sa what is best for me. And I think the Lord has said that what is best for me is to stay momentarily in the Netherlands and not to take that flight. No? At nagpapasalamat po ako kay VP Sara because of her public pronouncement that she's concerned about my health. No? Hindi raw siya concerned dun sa pagpapakansela ng aking passport, as she's concerned because of my health. Dahil alam naman niyo po na nagkaroon nga ako ng major spine surgery. So yan po ang punot-dulo na nangyari kahapon. Meron pang mga side stories. Tapos po akong bumaba sa aeroplano, medyo naantala ang pag-alis ng van na sinasakyan ko at yung mga pulis ay umakyat sa aeroplano. Pagbaba ng isang pulis, tinanong, do you know that person who was taking your video? Sabi ko, no, I don't know that person. It turns out, hawakan kasi ginagamit ko yung power bank. Ayan, ganyan. It turns out, na bago pa ako dumating, meron na silang suspicious na dalawang katao. Isang babae, isang lalaki, na Pilipino. Parang nagmamasid. Okay? Alam nyo, bago pa ako dinala sa aeroplano, sinabi na sa akin ng Dutch police, meron ka bang anything na indicating na ikaw ay nasa asylum? So sabi ko, wala naman. Bakit yung tinanong? Kasi may mga bansa na kapag alam nila nag-asylum ka, papatayin ka. Well, sabi ko, oo nga, ganyan din sa Pilipinas. Kaya dapat as a confidential ang asylum, pero sa akin, hindi ko nang ginawang confidential dahil unang-una, tagal ko kasi nawala tapos bigla ako sumulpot para alam nila na hindi naman nila ako magagalaw na kahit anong gawin nila. Pero kaya, yung mga police is not there dahil hinuhuli ko. Ang mga police, naroon dahil alam nila na sa asylum seeker, may banta sa buhay ko. Kaya naman, wala pa ako sa airport, meron na pala silang, kumbaga, persons in interest, na isang babae, isang lalaki, na suspityoso ang galaw. Pagkatapos, kaya sila naantala, pinuntahan nila yung tao na nagre-record sa akin, pinaburan nila ang video na kinuha ng taong yon sa akin. At in-interview nila yung tao. Ang gusto nga nila, talagang in-interview nila yung tao at tinatanong kung sino siya at bakit nga siya nag-video sa akin, bakit ako sinusundan, no? Wala naman daw, Pilipino lang daw siya, no? Kaya naman siya nagpapa-video. Pero ito pong questionable. Nung bumaba ako, yung taong yon at saka yung kasama niyang babae, gusto rin bumaba. Hindi na pinayagan ng police, ng airport police. Again, contrary sa chismis, yung mga police doon, hindi dahil ako inaaresto. Yung mga police doon ay because binabantayan ako. Dahil sa karanasan nila, maraming gustong pumatay sa mga asylum seekers. Ako naman, walang kaduda-duda. Kung gusto kong mapapatay ako ng mga bangag dyan sa Pilipinas, papatayin nila ako. No? Kumpirmado po yan, galing sa police mismo. Bakit ko alam? Tinanong nila, kilala mo ba yung tao na nagpipicture sa'yo? Sabi ko, no, but he must be a Filipino. Yes, he's Filipino. Kaya pala alam na nila, inimbestigahan na siya sa aeroplano. Sa totoo lang, ang flight po is 9:40, nakalipad na siya 10:50. Hindi sa dahil binababa ako, no? Pero siguro isa na yun, no? Bumaba ako, no? Pero dahil inimbestigahan nila yung dalawang pasahero na suspicious sa kanila. Kaya kinonfirm sa akin yan ng police. Now,
Ang issue, ang dami kasing fake news na lumabas. Fake news dahil hindi totoo. Hindi ako inaresto. Numero uno, hindi ako para ipadala sa Pilipinas. Pero parang accurate sila dahil alam nila na nasa airport ako. Tapos, meron dalawang persons of interest nga na minamasdan na ng mga Dutch police dahil parang merong inaabangan. Na sumakay pa ng flight ko, kumpirmado binivideo ako, at gusto pang bumaba nung ako'y bumaba ng eroplano. So mukhang itong mga bangag sa Pilipinas ay talagang nagpadala ng ahente. At talagang parang may plano sila. Ngayon, may report naman sa akin. Okay? Hindi kasi nila alam na meron din akong kakilala dun sa eroplano. Ang report sa akin, pagbaba sa Austria, yung police, Austria, umakyat at hinanap si Harry Roque. Anong significance niyan? Ang landing ng eroplano sa Austria is around 12:30, na antala sa mga 12:50. Meron naman ako ngayon source sa loob ng DOJ na sinabi na ingat po kayo kasi nag-coordinate nila sa Interpol, nandiyan na po yung red notice alert nyo at ipapublish na nila kahapon. Yung text dumating sa akin 12:50. Dumating ang eroplano around 12:50. So parang ang Police Austria was given notice of the Interpol red notice. Hindi ko lang alam kung yung Police Austria was there to meet me as part of immigration. Kasi kung immigration lang, hindi police ang sasalubong. Immigration ang sasalubong. Bakit police ang sumalubong? So, ang punto is, ang Interpol, yung cooperation na para i-apprehend ng tao na nasa red notice, hindi papatupad kung yung tao is claim asylum. Kasi kinakailangan nga matapos muna yung proseso. Pero at that time, na pina-issue yung red notice alert, parang alam nila na darating ako sa Austria at parang alam nila na wala pang ugnayan ang immigration ng Austria at ang police ng Austria. Dahil timing na umakyat yung police Austrian sa eroplano, hinahanap si Harry Roque, doon sa pagdating ng flight ko, doon sa oras kung kailan pinablish ng Interpol yung red notice. So may possibility na hindi alam ng Police Austria na ako'y nag-a-apply for asylum at dahil hindi nila alam, posible na kung hindi ako pinababa sa eroplano, ako'y nadakip ng pulis at pinadala sa Pilipinas. Hindi lang po yan haka-haka. Kasi ang police sa Holland nagsabi sa akin doon sa suspicious na dalawang tao, isang lalaki, isang babae, binibidyohan ako, tapos sinita sila, tapos nang bumaba ako, gusto rin bumaba. Hindi sila inalaw. Ewan ko, kung merong legal na basihan, ang authorities kapag gusto mong bumaba na hindi sila pinababa. Pero that's their problem. Bayaan mong i-demand nila yung Police Holland. Pero in fairness to the Dutch, dito, ang immigration, walang kinalaman ng pulis. Alam ko po yan kasi marami akong mga Pilipinong sinamahan para mag-file na complaint laban sa mga ilang Pilipino na nanggaling sa Pilipinas na nanggulo dito. Isa sa mga sinasabi naman ng gulo rito, marami raw illegal. Lininaw sa amin ng mga pulis, wala kaming pakialam sa mga illegal na aliens. Kasi hindi namin trabaho yan. Trabaho yan ng immigration. So miski kaharap na ng pulis ang isang illegal, wala silang karapatan na dumampot sa taong yan. So in the same way, kaya fake news talaga yun na pulis ang naghahanap sa akin kasi miski ako yung illegal na alien, hindi ako restriction ng pulis. Kaya ako may pulis, binabantayan ako para sa sarili kong seguridad dahil alam nila na kapag asylum seeker, merong gustong pumatay o sumakit sa pagkatao ng isang asylum seeker. Pero yung mga pangyayari na na-publish, sabi nung aking informant, na-publish yung red notice alert kasabay ng paglanding ko sa airport at yung pagsundo ng isang police Austria sa akin, nakapagtataka. Kasi dapat ang susundo lang sa akin, immigration, hindi police. So, posible talaga na kaya sila na humingi ng red notice alert at the time they did was alam nila kung kailan dapat ako napunta sa Austria. At doon nila ako kukunin habang wala pang ugnayan ang Austrian police
at ang Austrian immigration na ako ay isang asylum seeker. And that is why, alam nyo, God is good. Masunurin ako. Kasi bilang dating opisyal ni Tatay Digong, ayaw ko namang maging illegal kahit saan ako pumunta. Kaya sunod-sunuran lang ako sa otoridad dito. Sabi nila, kailangan ako pumunta ng Austria. I exhausted all legal remedies. When I lost, sige, susunod ako. Ano pang gagawin ko? Di ba? Wala. Abogado kong tao naman. Oh, despite the fact na sumunod ako, nakaupo na ako, napababa ako. And I think God had a reason. Dahil nga, kinonfirm ng police na mayroong mga mamatsyag sa akin at in-interview pa nila at sinita at pinabura pa ang videos na kinuha nila sa akin. Tapos nga, ayun nga, na-publish Interpol at 12:50 ata at naglanding ang aeroplano at 12:50 na sinusundo ako ng isang Austrian police. Diba? Too much of a coincidence naman. So anyway, God is good. He has a purpose kung bakit hindi niya ako pinasakay ng aeroplano. Hindi ko alam kung papayagan ako ng Panginoon manatili pa sa Netherlands kasi Netherlands only has until December 10 para ako'y mapapunta sa Austria. Bukas may conference ako sa supervisor daw nung opisina in charge of transferring me to Austria. I'm sure they will try their best to have me transferred to Austria. Ako naman, I'm not resisting. I'm just asserting medical condition, no? So, kung sila'y magpupumilit, wala akong magagawa. In the same way na, wala naman akong magawa. Sumakay ako ng aeroplano. Kaya lang, ayaw magkaroon ng legal liability ng aeroplano. Ang duda ko, baka pagpilitin nila sa kotse, mas masama po ang kotse sa aking kondisyon, yung opera sa spine, kasi yan ang pinakabawal na posisyon, yung nakaupo. Mas mabuti pang naglalakad kaysa sa nakaupo. Dahil yung inopera po sa akin ay yung tinatawag na L5, yung pinakamababa na parte ng spine. No? So anyway, God is good. Alam niyo po, nung ako Sir, ito pong mga 8 kongresistang ito po ay direktang nahanapan niyo po talaga ng pag-aari dun po sa mga contractors na ito. Opo, kasama po sa mga ebidensyang sinabit namin ay mga records galing sa Securities Exchange Commission tungkol sa mga iba't ibang kumpanya na konektado sa mga kongresista. Kaya doon po na-establish yung direktang pagmamay-ari ng mga individual na sinabi natin kanina, mga kongresista at kasama si former Congressman Zaldico. Kaya yun po ay kasama sa mga sinumiti ng DPWH at ng ICI sa Ombudsman. Sir, paano pong direct connection? Sila po yung nakalista mismo dun sa GIS or asawa, anak, meron pong gano'n. Paano po? Opo, meron pong sila mismo at meron din pong magapit na kamag-anak. Immediate and beneficial interest. Pero syempre po, yan pa ay susuriin ng Ombudsman. Pero kasama po yung SEC documents sa aming isinumite. Pero sir, iba pa po yung mga iniimbestigahan niyo pa or nagsusuri pa kayo ng Initial pa lang po ito. Initial pa lang po itong listahan na to. Meron pa pong mga sinusuri ngayon nakikipagtulungan po ang ICI sa DPWH. Meron pa po kami mga ibang sinusuri ngayon. At pag ready na, isisimuti din po natin sa Ombudsman yan. So, Ombudsman, sa inyo naman pong panig, ano po o sino-sino po yung nakapasok na doon sa fact-finding even before i-file po ito? If you could reveal, sir. I remember studying Congressman Gadjola's activities already. Sinimulan na namin yan. Tapos, Pancho was always part of the list. And then, yung iba, hindi ko masyadong nagulat na ako sa ibang pangalan. At kasi marami pa ibang low-hanging fruit na hindi pa nga kasama dito. At tingin namin ay talagang may conflict of interest. Marami pa yan. Hindi pa bababa sa 12 hanggang 15. Yung very evident. Hindi na kinakailangan yung beneficial interest test. Pwede mo nang sabihin na talagang sila na yon may conflict of interest na. At alam naman natin, dito, marami tayong pwedeng kaso na ipataw sa mga taong nag-violate ng batas. Ito nga yung sinasabing impunity of corruption. Maybe, akala nila, wala na talaga maghahapon. Kasi nga, ignorance of the law does not excuse compliance therewith.
Pero pag yung pakiramdam mo, wala namang maghahabol, o di bayaan mo na, kahit hayagan ang pangalan nila gamitin, kahit in violation of law, ginagawa nila. Kaya, mula dyan, lalalim din ang hukay natin sa iba, sa beneficial interest. Tsaka sa mga activities na in connection with the pursuit of contracts, the way contracts are awarded and then paid to people. Kasama na yung kickback schemes. Ombudsman, before you mentioned na meron nga pong mga lumalapit sa inyong mga contractors na sila na po yung asking if may pwede po silang gawin, pwede ba silang magbalik na lang ng pera, na asikaso na po ba yun? Ano po ba yung mangyayari or kakasuhan po talaga sila? Actually, ang gagawin ko dyan, kakausapin ko si Speaker tungkol dito. Kasi nga, I don't want to, madidisrupt talaga ang Congress dito. Madidisrupt sila. I have to talk to the Speaker because it's, these things will hurt a lot. Marami masasaktan dito kasi the book is full of, our law is full of statutes that will make people accountable and pay the price, make them pay the price for their misdeeds, yung hindi dapat ginawang mga bagay. Sir, when you mentioned madidisrupt yung Congress, paano nyo? Marami kasing maapektuhan eh. Marami maapektuhan. More than 10% of Congress will be affected, at the very least. More than 10% of Congress will be affected. Membership yan ng House. We're talking about the House. And it's no joke to talk about 10% of them being a part of the, kung this is 8, there will be around 12 to 15 more na obvious personal sacrifice. Kasi friendships are lost, marami hong nagagalit, marami nagtatampo, and then even my children are affected. Hindi ho ito madaling gawain, but we have to do it for the country. Pero sir, pwede po bang sila mismo yung mag-come clean na? Sila na yung magsabi? Well, that's what we're waiting for. At least, while we're actively pursuing cases, unahan na nila kami. Kasi pag kami nauna, iba na usapan yan. Diba? Tapos just to spice up today, kasi nga, I've been studying the possibilities that are there for us to keep people in the country. Kasi nga, maraming umaalis, di ba? So today, this afternoon, I just signed a letter to the Bureau of Immigration, a request for assistance to hold in the country a list of right now 77 people under fact-finding. Bukod yan, sa aming fidelis sa Sandigan Bayan, for those who are under preliminary investigation, precautionary hold departure order yon, Sandigan Bayan. Pero ito, this is a function of being in government. It's a foreign travel restriction order. Basta under investigation ka, you're part of government, you should not be traveling and leaving this jurisdiction. Yun po, it's part of the, we just put it as a request for assistance from immigration, but that is within the powers of the Ombudsman. Remember, when we join government, we surrender that power already to the right to travel, because every time we travel, even for personal or official capacity, we have to get a travel authority. It's understood. That's why we're telling these people who are under investigation not to leave the country. It is something that is urgent for our country, and that this power, this authority we're using now to keep the people in the country for those who are under investigation for the commission of crimes, corruption statutes, anti-corruption statutes. Sir, what do you call this order, and sino-sino po itong 77? May listahan na kami dyan. It's really just for the immigration to hold. We don't want to announce it publicly, but it's what we call a FTRO, Foreign Travel Restriction Authority, order, which means that it is within the power of the Ombudsman to actually tell them, huwag muna kayo umalis. Kasi mayroon pa tayong pag-uusapan. Kailangan nyo muna sagutin yung mga tanong. It's something that we have to keep within our legal system para naman umandar tayo as a country. Hindi naman takas ng tao. So ito pong mga 77 na ito ay mga kawani at the very least ng gobyerno. Sila po ba ay mga mambabatas, senador? Lahat ng klase, lahat ng posisyon, meron yan.
And there were some private individuals included. Kasi they're also being investigated in connection with corruption cases. May sinama rin kami dyan. Sir, may senador po bang kasama? Meron. Ilan po? Wag na natin pag-usapan. Kasi ito naman magkakahiyaan lang eh, no? Basta hindi sila makakalabas. We're asking immigration to stop them. Sir, kongresista? Meron. Sir, contractor? Meron. Hindi ko alam kung kasama. Kasama siguro. Hindi ko pa tinitignan yung listahan eh. Pero kasama yan. Wala mo nang lalabas. Okay? Sir, no. Kapitan? No. Okay na. Okay na tayo. Sir, good afternoon. Jalaska Kanti, GMA News Online. Sir, clarify ko lang po, may kasama pong plunder sa recommendations po ninyo, 70-80? Opo. Mayroon po. Sir, why plunder given, yun nga, nasabi rin ni Ombudsman yung mga restrictions on securing conviction for plunder? Ito naman mga mga recommended lang naman. No? Hindi naman yan ibig sabihin na yan ay ipa-file ng ombudsman. May tiwala tayo sa ombudsman. Kasi ang importante lang, pinapasa natin ang ebidensya, mayroon tayong binibigay na rekomendasyon, pero at the end of the day, may tiwala tayo sa ombudsman na aaralin niya yung ebidensya at ang ombudsman na magdidesisyon ano ang ipa-file na kaso sa korte. There's no such thing as an immutable doctrine. Nothing is cast in stone. It's a living law. It can change. And probably, with a kind of evidence to be presented, it might lead to a second review of many of the doctrines passed by the Supreme Court. That's how the law functions. Hindi naman yan set in stone, cast in stone na yan na wala nang gagalaw. We expect the Supreme Court to be able to review and rethink many of these doctrines if they will overturn the doctrine. That's why there's a term such as overturning a doctrine. Talagang pwede naman talagang isa't nabilyan at maglagay ng bago. Sir, follow-up lang po. Doon po sa recommendations, wala pong senador, House members po itong inano nyo ngayon. Meron din po bang in the future na batches ng senador? Bakit nauna yung House? Meron po bang wisdom behind it? Siguro, bakit nauna yung House members? Hintayin na yan. Every week naman kami nandito. So, pero sir, merong mag-file na senador. Senators, plural. Meron din conflict of interest doon. Meron din. Hintayin na yan. Sir, this is for the ombudsman po. Sir, we received information na DPWH accountant, Juliet Calvo, kasi po, initially graft lang yung at least yung nasa mugshot. So, she posted bail and wala siya dun sa commitment order. Re-arrested daw po siya because the ombudsman amended the criminal information. Kasama na rin siya sa malversation, so she was arrested. Tama po ba? That's possible. Now, that might be true. That's true. I mean, hindi ko naman na micromanage lahat eh. When they see that there is a little oversight, they correct it. Okay. Sir, follow up po dun sa etong Nauhan, yung Oriental Mindoro naka-file na. Sir, will you see consolidation of the cases para isang division lang yung may hawak or okay lang na tatlo? That's something that we will be discussing as a body. Yung aking mga kasama dito sa opisina, pag-uusapan pa namin yan. But we're actually looking at that. Okay. Thank you, sir. Hello po, Agatha Gregorio po from ABS-CBN News. Chairman, well, na-bring up po kanina yung foreign travel restriction order nga po. Pero may plans po ba to request for ILBO for any of the congressmen na mentioned po? Yes. We will do that. All the names mentioned, we will do that. Okay. Sorry kailangan namin mauna eh. Last na lang po. Kay Ombudsman na lang po last. Lakas ng GMA, tatlong GMA yung nagtatanong. Okay. Ombudsman, Isa Mali po from DZWB. When niyo po plan nakausapin si Speaker regarding nga po doon sa mga kontratista? Kasi nabanggit ka 10%, baka maapektuhan yung trabaho sa House of Representatives. When po yung meeting niyo sa Speaker? They're still open next week, I think. Hindi pa naman sila mag-a-adjourn eh. Bukas pa naman. So, I might go to Congress to talk to you. Next week. Puntahan ko siya. Thank you.